Tuloy-tuloy pa rin nararanasan ang pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Dagupan City. Bunsod yan ng gravitational forces na ipinapalagay ay tuwing tatapat ang buwan sa mga karagatan sa lungsod. Dahilan kaya't naapektuhan ang lungsod, lalo na't hatch basing ang Dagupan at napapalibutan ng 7 river systems, kaya't madalas bahain ang ilang kalsada rito. Sa kasalukuyan, 12 barangay ang mahigpit na minomonitor ngayon ng mga otoridad dahil sa epekto ng high tide. Ayon sa head ng Public Alert Response and Monitoring Unit ng lungsod na si Melican Bauzon, bahagi na ng paghahanda ng mga residente ang preemptive measures tuwing ganitong panahon. Nagbabala na rin ang ahensya na posible pang umabot sa 1.5 metro ang taas ng tubig sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Tataas pa yan lalo na kung sasabay nito ng malakas na ulan o bagyo. Kaugnay nito, muling ipinaaalala sa publiko ang kahalagahan ng paglilinis ng kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal na nagdudulot ng mas matinding pagbaha. Dagdag pa ni Bauzon sa mga residente na magsuot ng proteksyon gaya ng bota tuwing lulusong sa baha upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng maruming tubig. Ito kasi yung panahon na yung pagbabalik tayo dun sa science, theory natin, yung pag yung Earth malapit sa Moon, parang tumapat tayo, yung Dagupan City natapat doon sa pag-ikot ng Earth, tumapat sa Moon. Doon ho yung time na talagang nagkakaroon ng high tide season. Kasi yun yung tinatawag na pull of gravity. Kaya nagkakaroon talaga tayo ng high tide season sa Dagupan. Lalo na hatch basin tayo at meron tayong 7 river system na nagtatransfer sa Dagupan. Kaya hindi ho natin maiwasan na magkaroon ho ng high tide sa ating lugar. Yes, may mga report na ho and based din sa monitoring ng CDRMO, yung ating mga island barangays, kagaya ng Lumboy, Salapingaw, Kalmay, Caraon, at Pugaro sila yung talagang affected na mga barangays. Dito naman sa atin is along the barangays along the Pantal River system natin. So yun yung Pantal, Barangay Pantal, Poblacion Weste, Barangay 1, Barangay 2, 3, portion of Barangay 4 at saka sa Pugo Chico. Yan kasi may mga mapapansin niyo, di ba, may mga rivers, creeks po sa mga barangay na yan. Natural, pag tumaas yung ating river system ng mahigit 1 metro, talagang affected po sila. Probably mga 12 barangays, yes po, under the CDRMC at saka train na ho din kasi yung mga barangay na yan. Kapag ganitong season, meron na silang preemptive measure na ginagawa. Siguro yung mga tao na sanay na kaya hindi pa naman sila nag-evacuate. Pero kung baga nasanay na sila, alam na nila yung gagawin nila tuwing baha. Kung paano nila i-save yung mga gamit nila sa bahay. Siyempre, papasok sa loob yan. Tapos, kailangan nila maglinis para maiwasan yung mga waterborne diseases. Tapos, sa pagpasok, dapat may dala silang bota para yung maiwasan nga yung ating mga waterborne diseases na tinatawag. Yes po sa ating mga fellow Dagupeños na affected ho ng high tide, manatili po tayo, sana meron tayong mga bota na gagamitin dahil para maiwasan yung mga waterborne diseases at sa gawin nilang yung 4 o'clock habit o yung tinuturo lagi ng ating City Health sa sanidad na i-maintain ang kalinisan sa kanilang areas para maiwasan ang dengue o yung leptospirosis na tinatawag. Hindi sa panahon na ito, we will be experiencing until the following months po ang high tide. More than 1 meter. Ang base sa aming monitoring, hanggang middle ng July, nasa above 1 meter ang ating high tide mo. Based sa aming monitoring ng previous, ang pinakamataas is nasa 1.5 meter. Nagkakaroon lang tayo ng 2 meter to 3 meter kung merong bagyo at nag-declare ng storm surge ang ating Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin nararanasan ang pagtaas linya ng ating kasamahan na si Bombo Justin mula sa labas ng ating impilan. Bombo Justin.
din yung seguridad ng buong magdamag dito sa lungsod ng Dagupan. At ayun nga, sa mga nakausap nating PNP personnel, ay nakapagtala sila ng mga vehicular traffic incident. Isa lamang yan, pero minor lang. At pumunta sila dito para sa police report lang. At minor yan, wala namang galos. At pumunta lang sila dito para sa damage to property na report lang din dito sa PNP. Bukod dyan, Bong Marian, ay generally peaceful na ang kalagayan dito sa lungsod ng Dagupan. Dating sa mga crime incident, wala namang naitatala. Pero ngayon, Bong Marian, ayon nga sa mga PNP personnel na nakausap natin dito, ay ang kanilang routine o daily routine pagdating sa checkpoints, may 2 hanggang 4 na checkpoints silang ginagawa dyan kada araw. Depende kung saan tatama yung minimum na bilang ng checkpoints at depende kung saan tatama itong 4 na beses na checkpoints. Yan yung maximum nila pagdating sa checkpoints. At itong checkpoints na sinasagawa nila, 2 hours yan. Mag-uumpisa sa umaga, syempre, at matatapos sa gabi. At madaling araw pa lang, Bong Marian, itong mga patrolling, meron din na mga initiative no, na itong station, bukod pa sa mga order mula pa sa PPO o sa regional office, ay may mga nakabit na rin na PNP para magkaroon ng roving o patrolling dito sa lungsod ng Dagupan para makita yung seguridad dito sa lungsod. At syempre, bukod dyan, Bong Marian, ay nagbabara-barangay din yan. Especially, itong may nangyari nga dito sa mismong loob pa mismo ng bahay, dito sa may Barangay Pugaro incident. Kaya ngayon, itong mga PNP, may mga sectoring PNP na rin na nakabit dyan at mahigpit nilang binabantayan ngayon dahil may mga kumakalat din na impormasyon, no? Although wala namang concrete evidence patungkol sa 2 katao na basta-basta na lang pumapasok sa mga bahay-bahay para takutin itong mga residente. Yan ay wala pang concrete evidence pero hinihigpitan na ng PNP yung seguridad dyan, especially yung nabanggit na barangay, para tiyakin yung kaligtasan, no? At maka-action kaagad in case of emergency. At syempre, meron din tinatawag na 2 hours habit ang kapulisan, no, kung saan nag-uumpisa yan mula 1:00 hanggang 3:00 na madaling araw, meron ng rumoronda ng mga PNP. At syempre, yung 6 to 8 naman ng gabi, 2 hours habit pa rin to, DMRU naman na yung lumilibot. Ito yung mga nakikita natin mga kapulisan dyan na nakamotorsiklo, no? At 6 to 8 hours yung kanilang operation, mga kabombo. Kaya nakita natin kanina, may mga lumabas na dito na TMRU patrolling, no? At syempre, papunta yan, maglibot-libot sa kanilang beat, no? Dahil may mga nakabit dyan ng mga PNP. Per barangay, may mga, kada barangay, meron na mga, or sa checkpoints, merong 1 team na tinatawag at 8 personnel yung bumubuo dyan. Kaya hahatiin na lang yan kung saan yung mga designated areas pagdating sa kanilang checkpoints. At itong ang sectoring initiative na ng per sector yan, mga kabombo, no? Or depende yan sa mga PNP kung kailan sila at hanggang kailan sila magtatagal sa kanilang mga beat, no, na mga lugar para bantayan, lalong-lalo na yung mga prone sa mga incidents or yung mga crime incidents, mga kabombo. Yun nga, nabanggit natin dyan sa may Pugaro incident, talagang mahigpit na binabantayan ng mga PNP yan, lalong-lalo na may mga kumakalat pa na impormasyon kasunod ng insidente na ikinasawi ng 23 anyos na dalagita. At syempre, yun nga, mga kabombo, no, sa kabuuan, generally peaceful. Wala namang naitatalang insidente at sabi nga ng PNP, sana wala, no, matapos itong araw hanggang sa mga susunod na araw ay walang maitalang insidente ng kahit na anumang klase dito sa lungsod ng Dagupan. At syempre, paalala nila na panatilihin, na tiyakin dahil hindi pa rin alam kung gaano kaligtas ang yung ating safety. Maging sa loob ng bahay, may mga nangyayaring crime dyan. Kaya sabi ng PNP, dapat paigtingin, no, ilock yung mga pintuan kapag tayo matutulog. At syempre, maglagay, no, ng mga importante din, makakatulong din para sa seguridad nila, CCTV, dahil makakatulong yan sa kanilang investigasyon kung sakali mang magkaroon ng insidente sa inyong bahay at ebidensya na rin ng mga residente yan kung may magkakaroon man ng report at agad na maaksyonan ng PNP. Yan mo ng update mula rito sa lungsod ng Dagupan. Si Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!